Uy, mga kaibigan, may kuwento akong gustong ibahagi sa inyo ngayon. Isang aral na tumatagal sa paglipas ng panahon, ang kuwento ng kawayan at ng puno ng Nara. Noong unang panahon, may isang mataas at matikas na puno ng Nara. Araw-araw, pinagyayabang nito sa kawayan. Ang hina-hina mo naman, laging yumuyuko sa hangin. Ang kawayan, tahimik at mapagkumbaba, ay nakinig lamang at patuloy na lumaki. Isang araw, dumating ang isang malakas na bagyo. Matatag at mayabang na nakatayo ang Nara, ayaw yumuko. Ngunit habang lumalakas ang bagyo, nagsimulang mabiyak ang Nara at sa huli, bumagsak ito sa lupa ng may malakas na kalabog. At ang kawayan, sumayaw ito ng may kaluwagan kasabay ng hangin, yumuyuko at umaayon sa lakas ng ihip. Mukha man itong marupok na lagpasan nito ang bagyo. Nang tumila ang ulan at lumiwanag ang langit, ang kawayan ay nakatayo pa rin, matatag at malakas. Malalim ang aral dito. Ang tunay na lakas ay hindi palaging tungkol sa pagiging matigas at hindi natitinag. Minsan, ito'y tungkol sa pag-alam kung kailan dapat yumuko, kung kailan dapat magparaya, at kung kailan dapat umayon sa mga hamon ng buhay. Sa ating buhay, madalas tayong nahaharap sa mga bagyo, mga pagsubok, pagkabigo, at mga problema. At tulad ng kawayan, kailangan nating matutong maging flexible, umangkop, at sumabay sa agos ng pagbabago. Hindi ibig sabihin nito na mahina tayo. Sa katunayan, ito'y tanda ng ating katatagan at panloob na lakas. Kaya, sa susunod na maghirap ang buhay, alalahanin ang kawayan. Yumuko, ngunit huwag mabali, magparaya, ngunit huwag sumuko. Dahil minsan, ang pinakamalakas sa atin ay hindi yung mga nakatayo ng matatag at matigas, kundi yung mga marunong umangkop at muling bumangon pagkatapos ng bagyo. Salamat sa panood! Kung naging inspirasyon sa iyo ang kwentong ito, i-thumbs up at ibahagi ito sa isang taong nangangailangan ng kaunting paghihikayat ngayon. Kita-kits sa susunod na video.